everyone! Ito na nga pala ang day 2 ng Palawan trip with friends. Around 7 o'clock in the morning nga, ayan, sinundo na tayo ng transfer natin. Papunta tayo ng Ugong Rock Adventure. And it took us about 2 to 2.5 hours na biyahe ata hanggang makarating kami dito. Actually, ang alam talaga namin, ang pupuntahan lang namin dito is yung underground river. Sa biyahe nga namin, in-explain ng tour guide na normally medyo mahaba daw yung pila pagdating sa underground river. So, sinasuggest nila na itry itong Ugong Rock Adventure. Tapos, meron pa tayong isang next na destination bago tayo mag-underground river. Ang binayaran nga pala namin dito is around 660 pesos kasama na tong Ugong Rock Formation at saka yung next na destination natin. So kung mapapansin nyo nga, pagdating pa lang namin, nagsuot na kami ng mga gear. So kasama yung gloves at saka itong helmet. And-explain nga sa amin na ayan, may mga rocks kasi na medyo mabababa lang na may tendency na baka maumpog kami. Dahil nga unexpected talaga or hindi talaga siya kasama sa plan namin today. And guys, nagulat talaga kami kasi meron talaga mga challenges na pagdadaanan. Opo. Unang challenge nga namin, ayan, may pagsuot na tayo sa maliliit na mga spaces dyan. And then, guys, pa-extreme talaga yung mga challenges yan as you go along. Guys, dahil nga hindi namin to expected, so tingnan nyo naman yung mga outfit namin. Hindi talaga kami ready na meron kami mga adventure na mga ganyan. Hindi ko na nga ipapakita yung buong experience namin kasi it's for you to experience yourself. Try this tour. Kasi sobrang na-enjoy din naman namin to kahit na talagang struggle is real. Ito nga siguro yung pinakamahirap na challenge kasi isa-isa or lahat talaga kami kailangang umakyat at saka sumuot dyan sa maliit na space papasok doon sa next na challenge namin. At guys, lahat naman kami, kinaya naman namin yan. Pero guys, bilang 30, syempre kailangan dahan-dahan lang kasi alam nyo naman, ang mga back pain, ang mga tuhod. Pero guys, after nyo pagdaanan lahat ng mga challenges yan, pagdating nyo talaga sa taas, ma-amaze kayo sa sobrang ganda ng view. Very fulfilling nga lang din kapag yan, nakikita mo yung mga pinaghirapan nyo kasi pagdating sa taas, ayan, ang ganda talaga ng view, fresh air, tapos puro greenery lang. Pero hindi pa nga natatapos yung challenge natin dyan kasi paano nga tayo bababa. Guys, meron kayong dalawang option. Ang first option nyo, ayan, mag-zipline. And then second option nga, kailangan yung bumaba kung saan kayo dumaan ulit. So, pagdadaanan nyo ulit lahat ng challenges na dinaanan namin paakyat. Sana all na lang, sweet. At in fairness nga naman, matibay naman talaga to. Kasi, magkakaiba kasi kami ng weight dito. But in fairness, talagang very smooth sailing lang pagbaba namin dyan. At least hindi na kami nahirapan. So, yung mga girls nga, ayan, nag-zipline kami. And then yung mga boys, naglakad na lang sila pababa ulit. And then, next destination nga natin, ito kasama na to dun sa 660 pesos na binayaran namin is yung Mangrove Paddle Boat Tour. Basta yun na yun. Hindi ko matandaan kung gaano katagal pero around 15 to 20 minutes lang yung biyahe dito. Tapos yung boat tour around 20 to 30 to 45 minutes ata yung round trip na boat tour. During this boat tour yan, in-explain nga syempre yung history nitong place na ito. And kung ano nga yung mga makikita natin habang nandito tayo sa boat tour. Ito rin nga, dalawang batches yung boat namin. So ayan nga, kami yung first batch and then second batch naman yung iba naming mga friends. And then habang ayan, kumakaway-kaway tayo sa mga nakakasalubong natin. Isa nga sa mga makikita dito is yan, yung mga tulog na snake kasi nga nocturnal sila. So normally tulog nga sila tuwing daytime. Yung time nga na pabalik na kami, ayan, nakasalubong na namin ang iba naming mga friends. Sila nga yung batch 2. After nga ng boat ride, ay naku, ito na tayo dyan. May history tayo dyan, ang Tamilok. Napunta nga namin ni Habi dito na mag-boyfriend pa kami, 2014, hindi nga niya ako pinayagan na mag-try nung Tamilok. So this time, tinry namin siya. And then, ito na yung next destination namin, yung lunch. Kasama na nga rin to sa binayaran namin. Dito kami kumain sa Sarang Restaurant. So, Korean-Filipino restaurant siya. And then, buffet na nga siya. At in fairness, siguro dahil sa pagod din namin, lahat talaga ng food nila masarap. Guys, sa totoo lang, medyo sensitive nga sa mga ganitong food yung chan ko. So, may tendency talaga na baka masuka ako or sumakit yung chan ko. Pero I make sure na nabusog ako bago ko na-try ito. So, first try ko nga, parang medyo confused pa ako sa lasa. Pero sa second time, ay guys, ang sarap talaga niya. Sa mga mahihilig nga sa mga shell, oysters, mga ganyan, ganun lang yung lasa niya. Medyo chewy lang din siya, pero ang sarap ng suka. Pero guys, malalaman nyo sa mga susunod na kabanata kung ano man naging side effect nito sa akin. And yes, nagkaroon ako ng side effect kasi sobrang dami nang nakain ko. Halos ako talaga yung umubos nung Tamilok. After nga ng lunch namin, ayan, nagpunta na kami sa pier, which is malapit lang, as in tanawin mo lang dun sa restaurant. And then nag-boat ride na tayo papunta ng underground river. Mga 15 to 20 minutes din lang tong boat ride and then ma-amaze kayo kasi sobrang ganda din naman ng view. So again, dalawang batches tayo ulit ng bangka. So kami ulit yung first batch and then yung second batch nasa kabilang bangka naman sila. And guys, ito talaga yung highlight of the day. So
sobrang ganda talaga dito. Nakaka-amaze na somehow nakakatakot yung experience. Kasi may mga part talaga dito na super dilim talaga and then ipapa-experience nila sa inyo na papatayin yung ilaw para ma-fully experience nyo talaga siya. Pero definitely 10 over 10 experience. After nga ng tour namin, inihatid na kami. Pabalik nga dun sa pinagstayan namin, nag-rest lang kami and then nung sa gabi, nag-dinner na lang kami sa Baywalk. And kung naghahanap nga kayo ng masarap na siopaw, guys, ang sarap talaga ng siopaw nila with cheese. Binalagan talaga namin to kasi talaga nasarapan kami dun sa siopaw nila. So yan, kung malapit kayo sa Baywalk, i-try nyo na yan. And then naglakad-lakad nga lang kami and then napili namin tong restaurant na to. Pero guys, nakalimutan ko na kung anong pangalan ng restaurant nila. Syempre, Boodle Fight nga yung pinili namin kasi madami nga kami. And in fairness naman, masarap yung pagkain nila. Na-enjoy talaga namin to. And then after nga namin kumain, bumalik na kami sa hotel namin and then nag-inuman at nagpahinga na rin. So ayun lang guys. Thank you guys for watching. Enjoy!